Noong Marso, naging isang ordinaryong blue-silver grass ako sa Daoluo. Para hindi ako malamon ni Xiao Wu sa isang subo, hiniling ko sa sistema na bigyan ako ng 3 hex skill. Una, 9 na buhay. Sa bawat buhay na mawawala, may katumbas na gantimpala. Pangalawa, ang golden egg. Isang golden egg ang napipisa bawat 11 taon. Kapag binuksan ito, makakakuha ng napakalaking gantimpala. Ngunit bawat taon ay kailangang pumatay ng isang titled Daoluo at makakuha ng soul ring na lampas 100,000 taon. Pangatlo, ang demon contract. Maaaring isakripisyo ang sariling habang buhay kapalit ng cultivation. Labis ang tuwa ni Lan Lingkang. Ito ay tunay na perpektong simula. Sa demon contract, pwedeng isakripisyo ang habang buhay para lumakas. At ako namang blue-silver grass ay may halos walang katapusang buhay. Napakapakinabang nito, samantalang puno naman ng posibilidad ang golden egg. Napakalaki ng magiging pakinabang. Ang soul beast ay kailangang malampasan ang heavenly tribulation tuwing 100,000 taon. Ngunit mahina ang bloodline ng blue-silver grass. Mahirap itong makaligtas sa pagsubok. Samantalang ang 9 na buhay ay perpektong kapareha ng demon contract. Kahit mamatay, mabubuhay muli at makakatanggap pa ng gantimpala. Habang mas kaunti ang natitirang buhay, mas malaki ang gantimpala. Ang huling buhay ay maaari pang ipalit sa isang divine artifact. Parang sadyang ginawa ito, para mismo kay Lan Lingkang. Tingnan nga natin, kung paano gumagana ang demon contract. Magsakripisyo muna ako ng 10,000 taong buhay bilang pagsubok. Habang si Lan Lingkang ay tahimik na pinapagana ang demon contract. Naramdaman niya, na unti-unting nauubos ang kanyang life force. Ngunit kapalit nito, ang kanyang cultivation ay mabilis na lumalakas. 10 taong cultivation, 100 taong cultivation, 1,000 taong cultivation sa loob lamang ng ilang minuto. Diretso itong umabot sa 5,000 taon. Mas lumino rin ang kanyang pandama sa paligid. Hindi lang iyon, ang dati niyang manipis at marupok na malaasol na mga dahon ay naging mas makapal at mas matibay. Habang patuloy na nagsasakripisyo ng buhay si Lan Lingkang, biglang sumipa ang kanyang aura hanggang 6,000 taon, 8,000, 10,000 taon, 20,000 taon. Sumabog ang marahas na soul power mula sa kanyang katawan, at kumalat ito sa buong paligid. Napakalaki ng kaguluhang idinulot nito. Maging ang mga blue-silver grass sa paligid ay napayuko sa tindi ng presyon. Hindi lamang ang mga ordinaryong blue-silver grass, maging ang Blue-Silver King sa sentrong bahagi ng Blue-Silver Sacred Land, ay nabigla rin sa biglaang napakalakas na aurang ito. Lubha siyang nagulat, agad na pinakalma ng 80,000 taong Blue-Silver King ang kanyang isipan. At pinalawak ang kanyang spiritual power upang siyasatin ang nangyayari. Ngunit ang nakita niya, ay ang aura ng Blue-Silver Grass na ito, na patuloy na sumasabog sa paglakas. Ang dati nitong manipis na katawan, ay naging makakapal na baging. At nagsimula pa itong magkaroon ng malalalim na gintong guhit, sa loob lamang ng kalahating oras. Ang aura ni Lan Lingkang ay lumampas sa 50,000 taong antas. Sa mismong sandaling nalampasan niya ang 50,000 taon. Sabay ding nag-evolve ang bloodline ng kanyang Blue-Silver Grass. Mula sa ordinaryong Blue-Silver Grass, naging Blue-Silver King siya. Pagkatapos malampasan ang 50,000 taong bloodline, tuluyan niyang nalampasan ang limitasyon ng pagiging halamang Soul Beast, at kaya na niyang bumuo ng sariling katawan gamit ang Soul Power. Kasabay ng pag-akyat bilang Blue-Silver King, na-unlock din ni Lan Lingkang ang bagong talento, pag-uutos sa lahat ng damo. Lahat ng Blue-Silver Grass sa mundo ay maaari niyang utusan. Ang katayuang ito ay mas mababa lamang sa Blue-Silver Emperor at sa mas malalakas na Blue-Silver King. Samantala, lubos na nalito ang 80,000 taong matandang Blue-Silver King. Ang nasasaksihan niya ay tuluyang bumasag sa kanyang libu-libong taong kaalaman tungkol sa mga plant-type soul beast. Isang ordinaryong Blue-Silver Grass na ilang daang taong gulang lamang ay naging Blue-Silver King sa loob ng kalahating oras. Kapag kumalat ang balitang ito, mauuga ang buong Stardew Great Forest. Mas lalo pa siyang nagulat, dahil patuloy pa ring mabilis na tumataas ang cultivation ni Lan Lingkang. Patuloy siyang lumalampas sa mga limitasyon. Hindi man lang pinansin ni Lan Lingkang ang matandang Blue-Silver King. Ramagasa ang napakalakas na kapangyarihan sa bawat bahagi ng kanyang katawan.
at nagbigay ito ng sukdulang pakiramdam ng kasapatan. Ang nawalang life force ay patuloy na napupunan ng patuloy na pagtaas ng kanyang cultivation hanggang umabot sa 60,000 taon. 70,000, 80,000 taon. Lalong lumiwanag ang gintong sinag sa paligid ng kanyang katawan. Ang marahas na soul power ay kumalat palabas na parang patong-patong na alon. Nayanig ang matandang Blue Silver King sa pag-akyat na ito. Nakadapa siya sa lupa habang nanginginig sa takot. Nang umabot ang cultivation sa 70,000 taon, ang makapal na blue-silver bloodline pressure ay kumalat mula sa blue-silver ancestral land at nilamon ang labas na bahagi ng Stardow Great Forest. Hindi mabilang na mabababang soul beast ang umungol sa ilalim ng presyon. Isa-isa silang lumuhad sa lupa, nang ang gintong guhit sa kanyang katawan ay tuluyang naging bughaw-ginto. Matatag na pumasok si Lan Lingkang sa antas na 100,000 taon. Walang kahit anong hadlang sa buong proseso. Kitang-kita ang mapang-ipang kapangyarihan ng Demon Contract. Sa sandaling tumatag ang 100,000 taong cultivation, muling umangat ang kanyang bloodline. Mula Blue-Silver King, umakyat siya bilang tunay na Blue-Silver Emperor. Dahan-daang iminulat ni Lan Lingkang ang kanyang mga mata. Sa simpleng pag-angat ng kamay, naramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan sa loob niya. Bagamat ang Blue-Silver domain na nagising sa kanya ay kayang makadama sa malawak na saklaw at magutos sa Blue-Silver grass, hindi pa rin niya ito lubos na makontrol. Tumingin siya sa matandang Blue-Silver King na nakadapa pa rin sa lupa. Huwag ka nang magkunwaring patay. Tumayo ka at sumagot. Ang bloodline ng hari ay may likas na ganap na pagpigil. Nanginginig na itinaas ng matandang Blue-Silver King ang ulo niya. Puno ng paggalang at takot ang kanyang mga mata. Ni Kay titing na pagnanais na lumaban ay wala sa kanya. Kagalang-galang na bagong emperor. Ano po ang inyong utos? Ako na ang Blue-Silver Emperor. Bakit hindi ko pa kayang utusan ang buong Blue-Silver clan sa kontinente? Inilahad ni Lan Lingkang ang kanyang pagdududa. Bilang tugon, mahal na bagong emperor. Sa Blue-Silver clan, sa iisang panahon, iisa lamang ang kinikilalang tunay na Blue-Silver Emperor. Napabuntong hininga ang matandang Blue-Silver King. Buhay pa ang dati naming emperor. Bagamat binitawan niya ang kanyang cultivation at nag-anyong tao upang umalis sa kagubatan. Hanggat siya ay buhay, siya pa rin ang kinikilalang Blue-Silver Emperor ng lahi. Bagamat taglay ninyo ang bloodline at cultivation ng hari, sa ngayon ay maituturing pa lamang kayong kapalit na pinuno. Paano ako magiging nag-iisang Blue-Silver Emperor? Ang cultivation ninyo ay kailangang malampasan ng antas ng dating emperor bago siya nag-anyong tao. Kailangan ninyong matagumpay na lampasan ang unang heavenly tribulation ng 100,000 taong soul beast. Tanging sa pamamagitan ng paglilinis ng kidlat at ganap na pagbabago ng antas ng buhay, kayo magiging nag-iisang emperor ng Blue-Silver clan. Biglang naunawaan ni Lan Lingkang ang lahat. Hanggat hindi nawawala ang lumang emperor, hindi pa matatatag ang bagong emperor. Gamit ang Demon Contract, nabasag niya ang hangganan ng antas. Ngunit hindi pa niya tunay na natatapos ang kanyang pagbabago. Kung nais niyang palitan ito, kailangang malampasan ng lakas niya si Ayin. Wala siyang kahit anong takot sa puso. Mayroon siyang siyam na buhay. Kahit manganib siya habang dumaraan sa tribulation, isang buhay lamang ang kapalit para malutas ang krisis. Makakakuha pa siya ng espesyal na gantimpala. Gaano nakatagal mula nang umalis sa kagubatan ang dating emperor? Hindi pa katagalan. Kamakailan lang, sa labas ng kagubatan. Nakasalubong niya ang 2 human soul master na nagsasanay. Dahil sa pagkamausisa sa mundo ng tao, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at sumama sa 2 sa paglalakbay sa kontinente. Agad na naunawaan ni Lan Lingkang. Ito mismo ang bahagi sa orihinal na kwento kung saan nakilala ni Ayin sina Tanghaw, ang magkapatid na Tangxiao. Sa panahong ito, hindi pa ipinapanganak si Tangsan. Wala pa ring malalim na ugnayan sina Ayin at Tanghaw. May pagkakataon pa siyang baguhin ang kapalaran ni Ayin. Para sa kanya, ang mga soul beast na naganyong tao at umibig sa tao ay kadalasang trahedya ang kinahihinatnan. Mahirap makatakas sa bitag. Bilang Blue-Silver Emperor, kailangan niyang protektahan ang buong lahi. Lumayo ka muna. Maghahanda na akong harapin ang heavenly tribulation. Agad na pinigilan siya ng matandang Blue-Silver King. Hindi maaari, ang bloodline ng Blue-Silver clan
ay mahina laban sa tribulation, kahit mataas na ang inyong antas ngayon. Ang pagdaan sa tribulation ay halos tiyak na kamatayan. Noon, maging ang dating emperor ay natakot sa heavenly tribulation. Kaya pinili niyang mag-anyong tao at muling magsimula. Alam ko ang panganib, ngunit dahil nagpasya na ako, buo ang aking kumpiyansa. Kalmado ang mukha ni Lanlingkang. Bantayan mo agad ang mga kasapi ng lahi sa ancestral land. Huwag mong hayaang masaktan sila ng alon ng thunder tribulation. Maghahati rin ako ng aking spiritual power upang palawakin ang domain at protektahan sila. Ang heavenly tribulation ay mapanganib na nga. Paano pa kayo makakapaghati ng atensyon? Protektahan na lamang ninyo ang sarili ninyo. Kung pati ang sarili kong lahi ay hindi ko maprotektahan, paano ako magiging karapat-dapat na emperor ng isang lahi? Pagkabitiw niya ng mga salitang iyon, hindi na pinigilan ni Lanlingkang ang kanyang kapangyarihan. Buong lakas na human dara ang demon contract. Alam niyang mahina ang katawan ng Blue Silver Emperor. Mahirap nitong salagin ng diretso ang Heavenly Lightning. Ang pagharap niya sa tribulation ngayon ay hindi lamang para malampasan ng antas, kundi para tuluyan ding makuha ang puso ng kanyang lahi. Ang bloodline suppression ay hindi kasing tatag ng taos-pusong pagsunod. Kasabay nito, inaabangan din niya kung matapos isakripisyo ang isang buhay sa tribulation, anong gantimpala ang ibibigay ng sistema? Habang isinasakripisyo ang isang buhay, matatag na tumaas ang cultivation niya hanggang 100,000 at 1,000 taon. Biglang tumugon ang langit at lupa. Gamulong ang may itim na ulap sa kalangitan. Ilang pilak na thunder dragon ang nabuo sa mga ulap. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng langit ay mahigpit na tumutok kay Lanlingkang sa himpapawid. Kuminang ang mga mata ni Lanlingkang at iniladlad niya ang blue-silver domain. Ang bughaw gintong liwanag ay bumalat at nagprotekta sa lahat ng blue-silver grass sa ancestral land. Pagkatapos umakyat bilang blue-silver emperor, nagising sa kanya ang kakayahang lumipad at napakalakas na self-healing. Isang bughaw na anino ang pumailan lang. Diretso niyang hinarap ang kidlat sa buong langit. Ang nakakatakot na aura ng heavenly tribulation ay kumalat sa lahat ng dako. Sa Stardow Great Forest, lahat ng mabababang soul beast ay nakadapang nanginginig. Sa tabi ng Lake of Life sa labas ng core area, nilabas ng Azure Bull Python na si Daming ang kanyang ulo. Mabigat ang kanyang ekspresyon. Nakatayo naman sa pampang ang Titan Giant Ape na si Erming. Naroon din si Aero na nasa anyong tao. Pati si Xiaowu na nasa orihinal nitong anyo. Gusto sanang lumapit ni Erming para tingnan. Agad siyang pinaalalahanan ni Aero na mag-ingat sa kidlat. Sa kailaliman ng Lake of Life, sina Ditian at ZG, BG at ang Myriad Demon King, pati si Xiongjun at iba pang pinakamalalakas na Fierce Beast, ay naramdaman ang pagdating ng Heavenly Tribulation. Napabulalas sa paghanga si ZG, ang Hell Demon Dragon King. Ang Emerald Swan, si BG, ay nagtanong sa Myriad Demon King kung sino ang humaharap sa tribulation. Batay sa impormasyong dala ng mga ugat ng halaman, nakumpirma ng Myriad Demon King na ito ay isang blue-silver grass. Isang bagong blue-silver emperor. Lumitaw ang panghahamak sa mukha ni Xiongjun. Diretso niyang sinabi na mababa ang pinagmulan ng blue-silver grass. Ang padalos-dalos na pagharap sa tribulation ay sobrang pagmamataas lamang. Malamig lamang na nanood ang lahat ng Fierce Beast. Mahina ang lakas ng Blue-Silver Clan. At wala silang ugnayan sa mga Fierce Beast sa core area. Sa mata ni Ditian, bukod sa pangunahing healing ability, walang ibang silbi ang Blue-Silver Grass. Hindi ito karapat-dapat banggitin. Gusto lang niyang makita kung gaano katagal-tatagal ang kakaibang Blue-Silver Emperor na ito. Sa ilalim ng Heavenly Lightning, sa ibabaw ng Blue-Silver Ancestral Land, nakalutang si Lanlingkang sa himpapawid. Diretso niyang hinarap ang kumukulong ulap ng kidlat. Wala siyang balak umatras. Alam niyang napakabilis ng dating ng kanyang cultivation. Manipis at mahina ang kanyang katawan para salagin ng diretso ang Thunder Tribulation. Kaya buong tapang niyang hinarap ito. Ang yabang ng Emperor ay tuluyang nagpagalit sa Heavenly Lightning. Ang unang Thunder Dragon ay sumugod, dala ang mapanirang kuryente. Tamang-tama, pinaganya ni Lanlingkang ang lahat ng kanyang soul power upang bumuo ng bughaw gintong liwanag. Buong lakas niyang inilabas ang Blue-Silver Overlord Spear. Nagbanggaan ang mahabang sibat at ang Thunder Dragon. Sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag,
Mahigpit na ipinikit ng matandang Blue Silver King ang mga mata niya. Pagkalipas ng ilang segundo, nabasag ang Overlord Spear. Bahagyang hamina ang Thunder Dragon, ngunit diretso pa rin itong sumugod kay Lan Lingkang. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Lan Lingkang. Hindi mabilang na matitibay na Blue Silver Grass ang umusbong mula sa lupa. Naghabi ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo at naging makapal na pader ng baging. Tahimik siyang nag-isip sa loob. Ang pinagmulan ng Blue Silver Grass ay masyadong mahina. Sa harap ng purong kapangyarihan ng pagkawasak, kitang-kita ang kahinaan nito. Gamit ang 9 na buhay, pinakamataas na kaya niyang abutin ng ligtas ay 900,000 taon. Ngunit pagkatapos noon, mayroon pang milyong taong Divine Tribulation na kahit si Ditian ay kinatatakutan. Ang Tribulation upang maging Diyos. Dagdag pa ang salungatan sa puwersa ng Divine Realm. Siguradong puno ng problema ang pag-akyat niya bilang Diyos sa hinaharap. Naalala niya si Lan Xuanyu at ang pagsasanib sa katawan nito ng Golden Dragon King at Silver Dragon King bloodline, na bumago sa Blue Silver Grass nito. Ang gintong guhit ay mahusay sa pakikipaglaban. Ang pilak na guhit naman ay kumokontrol sa mga elemento. Kung mapagsasama niya ang dalawang kapangyarihan, hindi na dapat katakutan ng Heavenly Tribulation. Sayang nga lang, wala siyang kakayahang lamunin ang bloodline ng iba. Kaya tanging sa sistema na lamang siya makakaasa. Lumipas agad ang kaisipang iyon. Palakas na bumagsak ang Thunder Dragon sa pader ng baging. Likas na pinipigil ng Heavenly Lightning ang mga plant-type Soul Beast. Sa isang iglap, nang itim at nabasag ang pader, bumagsak ang mga natitirang kidlat sa anino ni Lan Lingkang. Napunit at nasunog ang kanyang katawan. Mabilis na nawala ang kanyang sigla. Diretso siyang bumagsak patungo sa lupa. Sa mismong sandaling tuluyang maputol ang kanyang buhay. Na-activate ang kakayahan ng 9 lives. Isang liwanag ang bomb alot sa kanyang katawan. Nabawas ang isa niyang buhay. Tinuring ng batas ng langit at lupa na namatay na ang humaharap sa tribulation. Unti-unting naglaho ang Thunder Tribulation. Sumunod agad ang kapangyarihan ng batas at mabilis na inayos ang kanyang mga sugat. Muling nabuhay si Lan Lingkang sa kinatatayuan niya. Bumalik siya sa rurok ng lakas. Matapos makaligtas sa kamatayan, tahimik niyang nadama ang sakit ng pagkamatay. Ayaw na niyang maranasan iyon sa ikalawang pagkakataon. Sa tuktok ng bundok, nasaksihan ni BG ang lahat. Balak sana niyang gamutin siya kapag malubha na ang sugat nito. Ngunit lubos siyang nagulat nang makita ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Kahit ang Emerald Swan Clan na bihasa sa pagpapagaling, ay hindi kayang gumawa ng ganoong paraan. Kuminang ng kakaiba ang mga mata ni Ziggy. Nais niyang makipagkaibigan dito. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa core area. Sa loob ng Ancestral Land, ang kawalan ng pag-asa ay naging pagsasaya. Nasaksihan mismo ng matandang Blue Silver King ang himala. Gulat at tuwa siyang nanguna sa buong lahi sa pagyukod at pagdiriwang. Mindayog sa hangin ang Blue Silver Grass sa buong kabundukan. Naging parang isang dagat na kulay bughaw. Itinaas ni Lan Lingkang ang kamay upang patayuin ang lahat. Pinaganya niya ang Blue Silver Domain. Nagsaboy ito ng dalisay na liwanag at sustansya ng buhay. Sa ilalim ng paghuhugas ng enerhiya, lalo pang naging matatag ang ordinaryong Blue Silver Grass. Tahimik niyang pinag-isipan. Marahil ang ganitong pag-aalaga ay makapagpapasibo ng mas maraming Blue Silver King. At sila ang magiging mga katuwang niya. Dumating na rin ang gantimpala sa pagsasakripisyo ng isang buhay. Ang karanasan sa pamumuhay at pakikipaglaban ng 100,000 taong Soul Beast. Si Lan Lingkang ay dating tao mula sa ibang mundo. Bagamat kabisado niya ang kwento, kulang siya sa tunay na labanan at kasanayan sa mabuhay sa kagubatan. Ngayon ay matagal nang lumihis ang timeline mula sa orihinal. Dumating ang karanasang ito sa tamang panahon. Matapos tanggapin ang karanasan, lalo pang naging matalas ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, isang dambuhalang anyo ang bumaba sa ibabaw ng Ancestral Land. Ito ay si Erming, ang Titan Giant Ape. Ang mabigat niyang presyon ay nagpayanig sa buong Blue Silver Grass Field. Maging ang matandang Blue Silver King na 80,000 taong antas ay halos hindi makayanan. Pinaganya ni Lan Lingkang ang kanyang domain. Pinawi niya ang presyong bumabalot sa kanyang lahi. Pinagmasdan siya ni Erming mula ulo hanggang paa. Diretso nitong sinabing ngayon lang siya nakakita ng Blue Silver Grass na nagtagumpay sa tribulation. At hinamon siya nito sa isang sparring match.
Ngumiti si Lanlingkang at nagtanong pabalik, bakit hindi mo labanan ng Azure Bull Python? Nang malaman ni Erming na kilala nito siya at si Daming, lalo siyang nausisa. Ipinilit niyang malaman kung sino ang mas malakas. Taon-taon na siyang nakikipaglaban kay Daming at wala na itong bago. At ang Great Beastland ay napakamapanganib. Kahit siya ay hindi basta-bastang nangangahas pumasok doon. Hindi na nagsalita pa si Erming. Isang suntok na may dalang mabangis na hangin ang pinakawalan niya. Hinugis ni Lanlingkang ang Blue-Silver Overlord Spear at sinalubong ito. Nagbanggaan ang sibat at kamao. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na tunog. Ang Titan Giant Ape ay kilala sa sukdulang lakas. Agad na napuno ng bitak ang Overlord Spear at sapilitang nabasag. Inaga niya ni Lanlingkang ang life force ng Blue-Silver Domain. Agad nitong inayos ang mahabang sibat, at lalo pa itong tumibay. Mula sa lupa, bumuhos ang matitibay na Blue-Silver Grass. Patong-patong itong pumilipat kay Erming. Sa tulong ng domain, labis na tumibay ang mga baging. Sandaling nahirapan si Erming na makawala. Nagkabuhol sa labanan ang dalawang panig. Sunod-sunod na bumagsak ang mga puno sa paligid. Walang patid na kumalat ang enerhiya. Habang naglalaban, nakita ni Lanlingkang ang agwat ng kanilang lakas. Kakapasok pa lamang niya sa 100,000 taong antas. Ang lakas niya ay katumbas lamang ng level 93 titled Daoluo. Samantalang si Erming ay may 130,000 taong cultivation. Ang lakas nito ay maihahambing sa level 95 hanggang 76 na titled Daoluo. Sa gitna ng labanan, inilabas ni Erming ang tenfold gravity domain. Hindi kinaya ng Blue-Silver Grass ang matinding bigat at sunod-sunod na naputol. Paunti-unti siyang pinilit ni Erming. Sinabi nitong malakas nga ang self-healing ng Blue-Silver Emperor. Ngunit kulang ito sa malakas na paraan ng pag-atake. Kung gustong manalo, kailangan nitong malubhang sugatan ang kalaban. At huwag bigyan ng pagkakataong makabawi. Kalmadong inamin ni Lanlingkang na hindi niya ito kayang talunin. Kasabay nito, palihim niyang pinaganya ang Demon Contract. Habang lumalaban, nagsasakripisyo siya ng buhay upang itaas ang cultivation. Sa loob ng kalahating oras, ang cultivation niya ay sumirit mula 100,000 taon. Sa huli, matatag itong lumampas sa 200,000 taon. Natulala si Erming. Hindi niya maintindihan ang pag-akyat na sumasalungat sa sentido komon. Nang tumigil ang pagtaas ng cultivation, pumasok si Lanlingkang sa hanay ng Fierce Beasts. Bagamat hindi pa niya nalalampasan ang 200,000 taong Heavenly Tribulation, nakabuo na siya ng kumpletong anyong tao. Ngunit naglaho ang bughaw na anino. Isang matikas na binata ang lumitaw. Ang bughaw gintong mahabang buhok niya ay humahampas sa hangin. Puno ng Blue-Silver Grass markings ang kanyang balat. Sa kanyang buhok ay nakasuksok ng pailes ang isang bughaw gintong. Blue-Silver Grass, simbolo ng pagbabagong anyo ng isang soul beast. Sabay nito, tuluyan ding nagbago ang Blue-Silver Domain. Ang dating domain ay kayang kontrolin ang mga halaman at siyasatin ang paligid. Kaya rin itong hamarang ng enerhiya, labanan ng lason at mental interference. Mayroon din itong Forest Myriad Forms. At all rivers return to the sea na dalawang katangian. Pagkatapos umakyat sa antas ng Fierce Beast, nadagdagan ang kakayahan ng domain. Sa tulong ng Blue-Silver Grass na nakakapit sa katawan ng kalaban, maaari niyang higupin ang soul power at lakas nito para gamitin sa sarili. Pinangalanan niya itong life deprivation. Inayos ni Lanlingkang ang kanyang isipan. Biglang lumiit at nagsiksik ang bagong domain. Lahat ng kapangyarihan ay nagtipon sa paligid ni Erming. Ang nakadapang Blue-Silver Grass ay lumusot sa pagpigil ng gravity. Mahigpit na pumilipit ang mga baging sa mga kamay, paa, at katawan ni Erming. Buong lakas na nagpumigla si Erming. Ngunit natuklasan niyang sobrang tibay ng mga baging. Hindi niya talaga kayang makawala. Bumaon sa balahibo niya ang matutulis na tinik ng baging. Bilis na naubos ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang kilalang hari ng kagubatan na ito, ay tuluyang napigilan ng isang Blue-Silver Grass. Sa sandaling iyon, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Maawa kayo at magpigil. Patawarin ninyo ang buhay ng aking pangalawang kapatid. Lumitaw sa himpapawid si Daming, ang Azure Bull Python. Bahagyang ngumiti si Lanlingkang. Matagal ka nang nanonood, at ngayon ka lang nagpakita. Nahiya ang mukha ni Daming. Adalos-dalos lamang kaming magkapatid na dumating dito. Dahil lamang kami ay nausisa.
Hindi namin sinadyang makipaglaban. Wala akong balak saktan siya. Kung hindi, kanina ko pa sana ipinatawag ang Heavenly Tribulation. May halong panunukso ang tono ni Lan Lingkang. Nang mabanggit ang 200,000 taong tribulation, kapwa kinabahan sina Daming at Erming. Glay ni Daming ang bloodline ng tunay na dragon. Mas malakas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa harap ng ganoong Heavenly Tribulation, halos tiyak pa rin ang kamatayan. Maraming salamat sa pagpigil ninyo, Blue Silver Emperor. Ako si Daming, at nasa tabi ko si Erming. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Maingat mag-isip si Daming. Nais niyang makipag-ugnayan ng mabuti sa makapangyarihang ito. Malamig na ngumiti ang binatang anyo ni Lan Lingkang. Mula ngayon, ako ang mamumuno sa lugar na ito. Hindi nang ahas tumutol ang dalawa. Agad silang yumuko bilang pagsang-ayon. Ikinaway ni Lan Lingkang ang kamay upang paalisin sila. Mabilis na tumalikod at umalis ang magkapatid. Hindi naman sa wala silang kakayahang lumaban. Ngunit hindi sila nang ahas kumilos ng padalos-dalos. Masyadong kakaiba ang paraan ng biglaang pagtaas ng cultivation ng kalaban. Kung sa gitna ng matinding labanan ay muli nitong mapuko ang Heavenly Tribulation. Tiyak silang parehong malulubhang masasaktan ng mga alon nito. Pagbalik nila sa tirahang Star Lake, saka lamang tuluyang napanatag ang dalawa. Agad na pinagalitan ni Daming si Erming dahil sa padalos-dalos na kilos. Binalaan niya itong huwag hamakin ang kalaban. Dahil lang blue-silver grass ang tunay nitong anyo. Yumuko si Erming at inamin ang pagkakamali. Sinabi niyang kakaiba at mapang-api ang kakayahan nitong mangagaw ng kapangyarihan. Mabigat ang mukha ni Daming. Naniniwala siyang walang hanggan ang potensyal ni Lan Lingkang. Maaga o huli, mapapansin siya ng pinakamalalakas na soul beast sa Great Beast Land. Binalaan niya ang lahat na manatiling tahimik at maingat. Huwag masyadong makipaglapit dito. Nang marinig ni Nairo at Xiao Wu ang buong pangyayari, pareho silang lubhang nagulat. Walang sino man ang nag-akala na sa Stardew Great Forest ay lilito ang ganitong espesyal na plant-type powerhouse. Sa loob ng Blue-Silver Ancestral Land, umalik si Lan Lingkang sa harap ng matandang Blue-Silver King. Aalis ako sa Ancestral Land ng ilang panahon. Bago ako umalis, maglalagay ako ng protective barrier. Kahit 100,000 taong soul beast ay mahihirapang wasakin ito. Bigla niyang ibinaling ang usapan. Nabuhay ka na ng libu-libong taon. May pangalan ka ba? Miling ang matandang Blue-Silver King. Matagal siyang nakatuon lamang sa cultivation. Kailanman ay hindi siya nagkaroon ng pangalan. Bibigyan kita ng pangalan. Tuwang-tuwang lumuhad ang matandang Blue-Silver King sa pagtanggap ng pangalan mula sa Emperor. Sa itong napakalaking karangalan. Mula ngayon, tatawagin kang Lan Senador. Labis ang tuwa ni Lan Senador. Agad niyang tinanong kung kailan ito babalik. Hindi tiyak ang araw ng pagbabalik ko. Maaaring ilang buwan lamang, o maaaring 1 hanggang 2 taon. Tumingin si Lan Lingkang sa malayo. Ang una kong layunin sa pag-alis ay maghanap ng oportunidad. Ngayon ay naabot ko na ang 200,000 taong antas. Ang susunod na Heavenly Tribulation ay magiging lubhang mapanganib. Kailangan kong patatagin ng maaga ang aking pundasyon. Pangalawa, hahanapin ko ang dating Emperor na si Ayin. Kakapasok pa lamang niya sa mundo ng tao at hindi niya alam ang kasamaan ng tao. Napakadelikado para sa kanya ang mag-isa sa labas. Paulit-ulit na napabuntong hininga si Lan Senador, buhay at kamatayan ang nakataya sa 100,000 taong tribulation. Kung hindi lamang napilitan, walang soul beast ang nanais ang talikuran ng cultivation at maganyong tao upang magsimulang muli. Tumango si Lan Lingkang bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, naging bughaw-gintong sinag siya, at lumipad patungo sa labas ng kagubatan. Ang unang pupuntahan niya ay hindi ang paghahanap kay Ayin, kundi ang Ice and Fire Yin Yang Well. Kakasama pa lamang ni Ayin kinatanghaw. Tang Xiao sa paglalakbay. Wala pa siyang agarang panganib. Sa kasalukuyan, ang natitira niyang kapangyarihang pangligtas buhay ay kaya lamang siyang suportahan hanggang 870,000 taong cultivation. Para sa 900,000 at milyong taong Heavenly Tribulation, wala na siyang maaasahan. Kailangan niyang palakasin mula sa ugat ang bloodline ng Blue-Silver Emperor. Sa ngayon, may 2 landas, pumitas ng pinakamataas na immortal herbs sa kontinente. Upang daliseyan ang pinagmulan niya, o subukang kopyahin ang pinakamataas na bloodline. Ang pinakananais niya,
ay ang bloodline ng Silver Dragon King na natutulog sa ilalim ng Lake of Life. Ang Silver Dragon King ang namamahala sa mga elemento ng langit at lupa. Kapag lubos itong umangkop sa pinagmulan ng buhay, si Lan Xuanyu, na pinagsanib ang bloodline ng Golden at Silver Dragon King. Ang pinakamagandang halimbawa ng ganap na pagbabago ng Blue Silver Grass. Kahit hindi niya pa kayang kopyahin ang bloodline sa ngayon, umaasa siyang sa hinaharap ay makapag-evolve siya ng kakayahang lumamon. Tumating ang gabi, naglalagablab ang apoy sa malawak na kaparangan. Sina Ayin, Tang Hao, at Tang Xiao ay nakaupo sa paligid ng apoy. Dalawang tolda ang nakatayo sa tabi. Hindi mapakali si Ayin. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang kontrol sa Blue Silver Clan ay inagaw ng iba. Sa kanilang lahi, mayroon lamang matandang Blue Silver King na 80,000 taong antas. Imposibleng mayanig nito ang kanyang katayuan. Ang tanging sagot ay, may lumitaw sa lahi na nakalampas sa 100,000 taong heavenly tribulation. Kakaalis pa lamang niya sa ancestral land. Ngunit biglang nagbago ng malaki ang kanyang lahi. Nataranta ang puso ni Ayin. Tahimik siyang nagpasya, na kailangan niyang humanap ng pagkakataong bumalik sa Blue Silver Ancestral Land upang alamin ang buong pangyayari. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Lan Lingkang sa ibabaw ng Sunset Forest. Sagana sa halaman ang lugar na ito. Puno ng Blue Silver Grass ang paligid. Paglapag niya, agad niyang iniladlad ang Blue Silver Domain. Umindayog ang lahat ng Blue Silver Grass sa buong kagubatan bilang tugon. Sa tulong ng resonance ng mga halaman, eksakto niyang natukoy ang lokasyon ng Ice and Fire Yin Yang Well. Sa isang kisap mata, mabilis siyang pumasok sa lambak. Lumutang siya sa ibabaw ng lambak. Sariwa ang hangin sa paligid. Wala ang makapal na lasong usok mula sa orihinal na kwento. Agad itong naunawaan ni Lan Lingkang. Sa panahong ito, hindi pa natutuklasan ni Dugu Bo ang sikretong lugar na ito. Si Dugu Bo ay naipit sa rurok ng level 78 noong siya ay 78 taong gulang. Dahil sa lasong nasa katawan niya, nagkataon niyang natagpuan ang Ice and Fire Yin Yang Well. Ginamit niya ito upang pigilan ang lason, at lumampas sa antas ng titled Daoluo. Ngunit sa ngayon, hindi pa siya kilala. Matapos matiyak na walang mangiistorbo, lumipad si Lan Lingkang papasok sa parang bunganga ng bulkan na lihim na lambak. Puno ng ulap ang ilalim ng lambak. Makapal ang bango ng mga halamang gamot. Makukulay na kakaibang bulaklak at damo ang makikita sa lahat ng dako. Bukod sa mga kilala niyang pinakamataas na immortal herbs, kahit hindi niya kilala ang ibang spiritual herbs, hindi nito maaapektuhan ang pagbabago ng kanyang sarili. Diretso siyang lumapit sa tabi ng Ice and Fire Spring. Itinoon niya ang tingin sa dalawang sukdulang immortal herbs. Ang Infernal Delicate Apricot at ang Octagonal Mysterious Ice Grass. Alam na alam niya ang masalimuot na paraan ni Tangsan sa pagpitas ng immortal herbs sa orihinal na kwento. Ngunit hindi niya kailangang gayahin iyon. Bilang isang 200,000 taong fierce beast, hindi niya kailangan ng kagamitan ng tao. Lalo nang hindi niya kailangang sadyang balansehin ang lamig at init. Sa isang galaw ng isip ni Lan Lingkang, dalawang Blue Silver Vine ang mabilis na bumulusok. Mahigpit nitong binalot ang dalawang immortal herbs. Agad na sumabog ang sukdulang nagyayelong lamig at naglalagablab na init. Tinangka nitong lamunin ang kanyang katawan. Malamig siyang ngumisi. Ang malawak na 200,000 taong soul power ay naging mahigpit na bughaw-gintong harang. Malakas nitong pinigilan ang rumaragas ang enerhiya ng yelo at apoy. Ganap na binuksan ang devouring talent ng Blue Silver Emperor. Sa ilalim ng ganap na pagdurog ng kanyang cultivation, sa pilitang hinugot ang dalisay na bisa ng dalawang immortal herbs. Tuloy-tuloy itong pumasok sa kanyang katawan. Matapos itong pinuhin ng isang araw, dahan-daang iminulat ni Lan Lingkang ang mga mata niya. Pagaan at malinaw ang buong katawan niya. Itinaas niya ang kamay at bumuo ng isang Blue Silver Grass sa ibabaw ng mga dahon. Sa tabi ng dating bughaw-gintong Emperor Markings, nadagdag ang dalawang guhit, pulang apoy at bughaw na yelo. Ito ang mga guhit ng Mysterious Ice. Matapos tuluyang pinuhin ang dalawang immortal herbs, na-unlock niya ang sukdulang resistance sa yelo at apoy, at immunity sa lahat ng lason. Kung ikukumpara sa mabagal na paraan ng mga human soul master, na halos sinisira muna ng gamot ang katawan bago masipsip, doble ang bisa ng devouring method ng soul beast na taglay niya.
Ngunit malinaw sa kanya na sa 2 immortal herbs lamang. Mahirap pa ring ligtas na lampasan ang 200,000 taong tribulation. Gamit ang spiritual perception ng antas ng fierce beast, maingat niyang pinili ang mga spiritual herbs sa lambak. Pinili niya ang mga tugma sa kanyang sarili. Mga immortal herbs na may napakalakas na life origin at spiritual power. Patuloy niya itong pinino. Ang Myriad Demon King ay umabot sa tuktok ng plant-type fierce beasts. Sa tulong lamang ng isang angkop na immortal herb, nalampasan pa nito ang 500,000 taong tribulation. Ngayon, sunod-sunod niyang nilalamon ang mga pinakamataas na immortal herbs. Sapat ito upang lubos na patatagin ang kanyang pundasyon. At pataasin ang posibilidad niyang makaligtas sa heavenly tribulation. Isang buong buwan ang lumipas. Nag-ugat si Lan Lingkang sa Ice and Fire Yin Yang Well. Sunod-sunod niyang pinino ang Year ng Heartbroken Do at maraming high-level life immortal herbs. Malaki ang nadagdag ng Year ng Heartbroken Do sa kanyang spiritual power. Kaya kahit walang nakapirming soul skill, maaari na niyang kontrolin ang blue-silver grass ayon sa kanyang kagustuhan. At lumikha ng iba't ibang sariling attack at defense techniques. Pinadalisay naman ng napakaraming life immortal herbs ang kanyang pinagmulan. Dahil dito, ang kanyang katawan at mga baging ay muling sumirit ang tibay at life force. Nang handa na ang lahat, hindi na nanatili pa si Lan Lingkang. Hindi siya umaasa sa meditation para sumipsip ng enerhiya ng langit at lupa. Kaya walang silbi sa kanya ang speed boost ng Ice and Fire Yin Yang Well. Ang kakayahan niyang magsakripisyo ng habang buhay ay higit na mas malakas kaysa sa tulong ng espesyal na lugar na ito. Sa isang malakas na pagsabog, sumirit siya pataas at lumabas ng lambak. Habang nasa himpapawid, pinakilos niya ang lahat ng blue-silver grass sa buong lambak. Libo-libong bughaw gintong baging ang nagsalikop. Naging isang hindi matitinag na saradong barrier. Tuluyan itong sinarahan ang pasukan ng Ice and Fire Yin Yang Well. Mula ngayon, ang mahalagang lihim na lugar na ito ay pag-aari na niya. Tanging titled Daoluo lamang ang makakawasak sa barrier ng sapilitan. Iniwan niya rin dito ang kanyang spiritual imprint. Kapag may panganib, agad siyang mababalaan. Matapos asikasuhin ang lihim na lugar, naalala ni Lan Lingkang ang kanyang golden egg opportunity. Karaniwang kailangan ng 11 taon bago mapisa ang golden egg. Tanging sa pagpatay ng titled Daoluo o 100,000 taong soul beast. Maaaring mabawasan ng 1 taon ang tagal nito. Matagal na niyang nasiyasat at nalaman. Nalihim ng minamatsagan ng Spirit Hall si Ayin. Hindi lamang sila kumikilos dahil maingat sila sa Clear Sky Clan. Ito mismo ang pagkakataon niya. Ayaw niyang pumatay ng walang dahilan ng kapwa soul beast. Hindi rin siya basta papatay ng ordinaryong tao. Ngunit kung kusang lalapit ang mga soul master ng Spirit Hall para manghuli ng soul beast, dala ang soul rings at soul bones. Sila ang magiging perpektong pagkain para sa golden egg. Maaari niyang gamitin si Ayin bilang pain upang palabasin ang mga titled Daoluo ng Spirit Hall at maging ng Clear Sky Clan. At samantalahin ito upang paikliin ang incubation time. Nang mabuo ang pasya niya, binilisan ni Lan Lingkang ang paglipad. Dumiretso siya sa kinaroroonan ni Ayin. Sa oras na iyon, sina Tang Hao, Tang Xiao, at Ayin ay naglalakad sa isang liblib na daan sa hangganan ng Balak Kingdom. Hindi malawak ang teritoryo ng Balak Kingdom, ngunit makapal ang kultura ng mga Soul Master dito. Isa itong napakagandang lugar para magsanay. Sa mahigit 1 buwan, laging iniisip ni Ayin ang ancestral land. Wala siya sa sarili. Sa kanyang sadyang paggabay, 2 araw na lamang ang layo ng 3 mula sa Stardow Great Forest. Sa unahan, casual na nagkukwentuhan sina Tang Hao at Tang Xiao habang naglalakad. Biglang lumitaw sa himpapawid ang isang matangkad at payat na figura. Hinaranggan niya ang daraanan ng 3. Ang dumating ay si Lan Lingkang. Tahimik siyang nakatayo, 3 talampakan ang taas mula sa lupa. Ang bughaw gintong mahabang buhok niya ay lumilipad sa hangin. May mahinahong ngiti sa kanyang gwapong mukha. Umiikot sa kanyang katawan ang marangyang kasuotang binuo ng soul power. Tahimik na kumalat ang di nakikitang presyon ng isang super powerhouse. Biglang nagbago ang mukha ni Tang Hao at Tang Xiao. Napuno sila ng pag-iingat. Pareho silang malalakas na Soul Daoluo. Si Tang Xiao pa nga ay high-level Soul Daoluo. Ngunit hindi nila mabasa kung gaano kalalim ang cultivation ng binata sa harap nila.
Mabigat na nagsalita si Tang Hao, malinaw ang pagbabantay sa masamang intensyon ng dumating. Sino ka ba talaga? Humakbang pasulong si Tang Xiao at itinago si Ayin sa likuran niya. Mabigat ang mukha niyang nagtanong, bakit ka biglang lumitaw rito? At hinaranggan ang aming daraanan. Kasabay ng tanong, lumitaw na sa kanilang mga kamay ang Clear Sky Hammer. Bahagyang tumawa si Lan Lingkang. Narito ako para iuwi si Ayin. Nilagay ni Ayin ang kanang kamay sa dibdib niya. Mahigpit niya itong hinawakan. Tinitigan niya si Lan Lingkang. Nararamdaman niya kay Lan Lingkang ang isang pamilyar na aura. Ito ang aura ng Blue Silver Emperor. May amoy din siya na natatangi sa Blue Silver Ancestral Land. At sa harap ni Lan Lingkang, may pakiramdam siyang bahagyang napipigilan. Ganito pa lamang ito, kahit hindi pa gaanong inilalabas ni Lan Lingkang ang kanyang aura. Naunawaan ni Ayin na ang taong nasa harap niya ay maaaring siya mismo ang kumuha ng buong kapangyarihan niya bilang Blue Silver Emperor. Ngunit kay Lan Lingkang, wala siyang galit dahil sa pagkawala ng kanyang autoridad. Mas nangingibabaw ang pagkamausisa. Nais niyang malaman kung paano nito nalampasan ang tribulation. At kung bakit ito lumitaw rito. Talaga bang para lamang kunin siya pabalik? Hindi pinansin ni Lan Lingkang sina Tang Xiao at Tang Hao. Sa halip, tumingin siya kay Ayin. Kalmado niyang sinabi, sa paglitaw ko rito, dapat may naunawaan ka na, hindi ba? Kaya ngayon, sabihin mo sa akin ang pasya mo. Susunod ka ba ng maayos at babalik sa kagubatan kasama ko? O ipagpapatuloy mong sumama sa 2 taong ito, at magpagala-gala sa labas? Sumama ka sa akin. May paraan ako para tulungan kang malutas ang kasalukuyan mong suliranin. Pagkarinig nito, biglang nanginag ang puso ni Ayin. Siyempre, naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ni Lan Lingkang sa pagtulong sa kanya. Lumingon si Ayin. Komplikado ang tingin niya. Kina Tang Xiao at Tang Hao sa tabi niya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Sa puso niya, ganap na siyang nagpasya. Sige, babalik ako kasama mo. Malambot man ang tinig ni Ayin. May matatag na pasya itong dala. Dahil kung tutuusin, kasama niya sina Tang Xiao at Tang Hao sa paglalakbay at pagsasanay. Nang wala pang 2 buwan. Sa maikling ilang dosenang araw na pagsasama. Sa pagitan niya at ng dalawa. Natural na imposibleng magkaroon ng sobrang lalim na damdaming maipagkakatiwala pati buhay at kamatayan. Bukod pa roon, ang bagong emperor sa harap niya, na nalampasan ng heavenly tribulation, ay tiyak na may nakakatakot na lakas. Dahil may ganitong makapangyarihang emperor ng kapwa lahi, madali niyang mapoprotektahan ang buong Blue Silver Clan. At kaya rin itong protektahan siya ngayon. Dahil ganoon, hindi na niya kailangang isapanganib pa ang kanyang buhay sa pagpapatuloy ng pagsasanay sa mapanganib na mundo ng tao. Kapag ang isang transformed soul beast na gaya niya ay gumagala sa labas. Kapag minalas at nakatagpo ng human titled Dao Luo, tiyak ang kamatayan. Totoong taglay niya ang pinakamataas na kakayahan ng Blue Silver Domain. Ang apoy man ay hindi makapupuksa, at muling tatubo sa hanging tagsibol, na makapagpapanatili sa kanyang buhay sa desperadong sitwasyon. Ngunit napakalaki ng kapalit ng ganitong hindi pagkamatay. Ibabalik lamang siya nito, sa isang Blue Silver Grass Seed na walang cultivation. Bagamat mapapanatili niya ang kamalayan, magiging 0 agad ang 100,000 taong cultivation niya. At kailangan niyang maghintay ulit ng 100,000 taon bago muling mag-anyong tao. Ano pa ang kaibahan nito sa ganap na kamatayan? Ano ang ibig sabihin niyan? Kasabay ng pasya ni Ayin, mahigpit na tinitigan ni Tang Hao si Lan Lingkang sa himpapawid. Kumunat ang kanyang makapal na kilay. Matalas niyang napansin mula sa kalmadong mga salita ni Lan Lingkang kanina. Ang isang nakakatusok na salita, tao. Bakit nang banggitin ng binatang ito silang magkapatid? Sadyang ginamit nito ang hindi kayon na tawag na 2 taong ito. Habang mas iniisip ni Tang Hao, mas lalo siyang kinilabutan. Biglang sumulpot sa isip niya ang isang hula na halos hindi niya mapaniwalaan. Huwag tingnan si Tang Hao na parang magaspang at malaki ang pangangatawan. Mukha siyang isang padalos-dalos na lalaki. Ngunit pagdating sa mahalagang bagay, napakatalas ng kanyang pakiramdam. Pagaspang man sa labas, maisla naman ang isip sa loob. Samantala, hindi agad naisip ni Tang Xiao ang naisip ng kapatid niya. Hindi makapaniwalang lumingon siya kay Ayin. May halong pagkataranta ang boses niya. Ayin,
Paano ka sasama sa kanya? Ngunit bago pa matapos ni Tang Xiao ang pagpigil sa kanya, biglang nagbago ang sitwasyon sa ilalim ng paa ni Ayin. Walang babala itong sumibol mula sa lupa. Isang bughaw gintong baging na kumikislap sa liwanag. Ang baging na ito ay parang buhay at napakaliksi. Dahan-dahan itong binalot si Ayin sa kanyang napakapayat at magandang baywang. Pagkatapos ay bahagya itong humila. Inangat nito ang buong katawan niya sa himpapawid at inilapag siya sa tabi ni Lanlingkang. Napakakinis ng buong pangyayari. Napakabilis nito kaya sina Tang Xiao at Tang Hao, dalawang Soul Dao Luo, ay hindi man lang nakapag-react. Nakatayo si Ayin sa himpapawid. Naramdaman niya ang dalisay na Blue Silver Emperor Soul Power sa kanyang baywang. May pagkalito siyang tumingin sa binatang nasa tabi niya. Maaari mo akong tawaging Lanlingkang. Tumingon si Lanlingkang. Ngumiti siya kay Ayin. Sa reaksyon mo, mukhang nahulaan mo na rin ang pagkakakilanlan ko. Tama, ako ang pumalit sa iyo bilang bagong emperor ng Blue Silver Clan. Habang bahagyang ibinuka ni Ayin ang mapulang labi niya, at may nais pa sanang itanong, biglang nagsalita si Tang Hao sa ibaba. Malamig ang kanyang tono, ngunit dahil kaya mong maglabas ng ganoon kalakas na atake, siguradong marami kayong soul bones sa katawan. At base sa tindi ng soul power na namuoroon, hindi kakaunti ang bilang nito. Hindi rin mababa ang kalidad. Pagkasabi nito, sabay na bahagyang nanigas ang mukha ni Tang Hao at Tang Xiao. May bahid ng pagbabantay sa kanilang mga mata. Ngunit hindi pinansin ni Lanlingkang ang reaksyon nila. Nagpatuloy siya na parang kausap ang sarili. Sa pagkakaalam ko, sa normal na sitwasyon, 1 sa 1,000 lamang ang tsansa na mag-drop ng soul bone ang soul beast. Kahit 10,000 taong soul beast pa ito, hindi rin gaanong tataas ang posibilidad. Unti-unting bumigat ang boses ni Lanlingkang. May dala itong mapanuring presyon. Ngunit sa aking spiritual perception, ang aura ng soul bones na lumalabas mula sa inyong dalawa ay pawang mga top grade na lampas 10,000 taon. At mayroon pang top grade na lampas 50,000 taon. Sa inyong dalawang magkapatid pa lamang, hindi bababa sa 3 piraso ang mayroon kayo. Lumamig ang tingin ni Lanlingkang. Parang bumaba sa nagyayelong punto ang hangin kasabay ng kanyang emosyon. Napakababa ng posibilidad. Ngunit mayroon kayong napakaraming high-level soul bones. Nangangahulugan ba itong marahas kayong nanghuli ng soul beasts para sa soul bones? Pagkasabi nito, si Ayin na nasa tabi ni Lanlingkang ay biglang nagbago ang napakagandang mukha. Ang dating kalmadong mukha niya ay naging labis na pangit ang ekspresyon. Maging ang sulok ng kanyang labi ay hindi mapigil ang bahagyang manginig. Bilang isang soul beast, naiintindihan niyang normal para sa soul masters na manghuli ng soul beasts upang makakuha ng soul rings para sa pag-angat sa batas ng pamumuhay sa Daoluo Continent. Kaya niya itong tanggapin at unawain. Ngunit ang malupit na panghuhuli at pagpapahirap sa soul beasts para sa soul bones ay ganap na lumampas sa hangganan ni Ayin. Para sa kanya, ang ganitong panghuhuling nawalan ng prinsipyo para sa sariling pakinabang ay kasuklam-suklam. Hindi alam ni Ayin kung si Lanlingkang ba ay gumagamit ng sariling makapangyarihang perception o ibang mahiwagang paraan upang malaman ito. Ngunit sa puso niya, may likas siyang tiwala sa emperor ng kanyang lahi. Lubos siyang naniniwalang hindi siya nito lolokohin. Sa bagay na ito, higit sa lahat, mula sa biglang nanigas na mukha ng magkapatid na Tang Hao at Tang Xiao sa tapat nila, hindi na kailangang mag-isip ni Ayin. Lahat ng sinabi ni Lanlingkang ay totoo. Sa totoo lang, kung kayaman talaga ni Lanlingkang sa pamamagitan ng perception, na eksaktong matukoy ang bilang ng soul bones ng kalaban.